So, hi guys, this is MG from MR1267 Car Audio and Security System. So, for today's video, mag-unbox tayo ng isang product from Nakamichi, no? Para din sa mga buyers or gusto mag-upgrade ng car stereo nila sa mga kotse nila. And ang uso ngayon mga Android head units, di ba? So ngayon, on this video, para at least mayroon kayong idea ano pa yung pwede nyo makuha in this kind of product. This is just one of the products of Nakamichi, and we are an authorized dealer ng Nakamichi products, no? And this is one of the affordable Android head units or stereo head units ng Nakamichi that you can go and avail in our shop. Actually, you can go and purchase this in our Shopee account or Lazada. So yun, so pwede nyo ito mabili dun. So dito sa video na to, I'll just go and unbox para at least alam nyo or may idea kayo anong meron sa loob. And ano ba yung mga basic features na pwede nyo makuha dito. So basically, ito is a Android head unit. It already runs on Android version 10. So yun yung meron dito. And so basically sa box naman, this is a model of Nakamichi 5210 A7. So ito yung mga basic features niya. Ayan na, nakalagay naman sa box. So yan. So makikita nyo naman kung ano ba yung mga basic features na hinahanap natin, no? And ano ba meron sa box na to? So dito makikita nyo rin. Yan. So ito yung meron sa box. And yung mga connections, ano yung mga available ports. Ayan, meron din mga features dito, yan makikita nyo. Ayan. So yun. And ayan. So ano na rin siya, capable na rin siya for mirror link. Pero syempre mirror link, no, hindi siya so nakalagay dito meron siyang wireless connection, no? Pwede siyang wired. Pwede siyang wired or wireless connection, no, kung gusto niyo mag mirror link. Ayan. And capable siya for Android Android phones or iPhones, no? Nakalagay naman siya dito. Ayan, nakalagay. So kung makikita niyo sa box, not really sure kung magbabasa niyo. Ayan. So pwede siya for Android and iPhones. Ayan. So yun yung kagandahan nito. So hindi niyo na kailangan bumili ng type any other device para may connect niyo yung mga iPhones na dito. So yun yung maganda. So yun. Tapos ang maganda dito, 1080 na. So 1080 palagay dyan. Ayan. High definition. Or full HD, I mean, no? Palagay pala dito. And syempre meron na tong GPS. So kung pwede nyo downloadan ng Waze, kung gusto nyo downloadan ng Waze, and then pwede rin Google Maps. So meron din yun dito. Ayan. The good thing about this is kung gusto nyo mag-download din ng Netflix, pwede din. Ayan, kasi may mga built-in naman na applications to na Play Store. So pwede yun dito. And pre-installed na rin dito yung YouTube. Ayan. So nakapag-install na ako nito sa ibang mga kotse. And makikita nyo doon, meron ako in-install na previously yung Fortuner. So yun, so may mga features naman tayo dyan. Okay. So yun, so buksan natin para makita nyo po ano yung laman. And this is one of the latest models na meron sa Nakamichi, by the way, no? Ito yung isa sa mga bagong head unit nila. And this is one of the affordable in price. So yun. So ang size nito is just 7 inches, like parang standard 2 din kung tawagin natin. So this head unit fits most of the stereo panels ng stock. Pero for Toyota, usually kailangan natin bumili ng ng spacer. So yun, yung spacer na yun, that cost extra syempre. So yun. Kasi usually yung mga stereo panels kasi ng Toyota mas medyo malapad, so kailangan nyo lagi lagyan ng spacer kung tawagin namin.
And then yung mga Nissan car model, sometimes ganun din, no? Merong mga stereo panels kasi na mas malapad. Directly comparable naman din sa Toyota. Kailangan din ng spacer. So, ayun. So, yung spacer na yon, you can also purchase that on us. Meron din tayong tinitinda yan sa Lazada or sa Shopee account namin. And I can go ahead and give you the link. PM nyo lang ako para at least may bigay namin sa inyo. Ayan. So, buksan natin. So, at least you can go ahead and see ano ba yung content nito. Para alam nyo, pag bumili kayo, may kulang, identify nyo na kaagad. So, buksan natin. Okay. So, yan. Binuksan na natin. So, basically, ang makikita nyo kaagad dyan is itong user manual, syempre. Ayan. So, may user manual. Ayan, naka-plastic pa. So, para kayo bumili ng bagong appliances, di ba? So, nandiyan dyan na yan. So, dali. Tignan natin, kita sa video. No? Ayan. Tapos, ito yung makikita nyo dyan. So, ganyan yan. So, wherever you got it from a dealer or supplier or doon sa mga authorized seller nito, ganyan yung itsura niya. So, ano ba makikita natin dyan? So, number 1, syempre itong manual. Ayan, yung manual. Number 2 is itong mga harnesses. Ayan, so ito yung isang buong malaking plastic, no? Nandito lahat. So, buksan din natin ito mamaya para at least makita nyo yung content, no? Para may idea kayo. And syempre, lastly, syempre yung head unit natin. Ayan. So, naka-styro naman. So, if in any case naman na magpapaship out kayo through our Shopee account or Lazada account, secured naman yan. So, hindi naman yan madadamage yung screen. Okay? And secured naman siya. Tsaka pangalawa, pag ship out namin to, binabubble wrap namin or nilalagyan namin ng cling wrap na makapal para hindi ma-damage. Tsaka nilalagyan din namin ng protection to sa loob. So, mapapansin nyo, baka may makita kayo na nilalagyan namin ng karton just for the purpose of protection ng screen. Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa courier side. So, minsan dumarating yung mga parcels medyo damaged na. So, yun. So, kapag ganon, hindi natin kino-cover yung mga ganong klaseng mishandling ng parcels. Ang nagtitake ng warranty niyan or nagtitake charge niyan ay yung mga courier. Okay. So, yun. So, tanggalin natin sa styro. Ito yun. Okay. Tanggal na. Okay. Then, tabi muna natin yung box. Okay. So, ano ba makikita natin? So, yung head unit, so slim. Slim siya. Makapansin nyo slim. It doesn't really, parang mag-occupy ng space, no? So, it really gives a malaking room dun sa likod ng dashboard behind ditong stereo na to, no? And having that said, kapag medyo marami ng wires, at least hindi siya ganun kadikit-dikit. So yun, tanggalin natin sa plastic para at least mas makita natin ng malapitan. So yun. So this is the actual head unit. Ayan, kita nyo naman, medyo makita, glossy siya, diba? And whenever you look at the back of it, ayan, ito yung mga available ports. Ayan. So ito yung port for GPS antenna. Tapos ito yung mga ports for the RCA plugs. And tapos nandito rin yung power plug. Tapos meron yung sariling fuse. And then yung for antenna ng radyo, universal na siya. Ito yung standard, no? Hindi na natin kailangan ng mga additional socket, yung mga parang adapters. So ito yung standard naman na to. The only reason lang bakit kailangan ng adapter o yung mga conversion adapter is kapag yung OEM connection niya for radyo is meron pa siyang parang ibang connection. I mean, parang kailangan pa ng additional socket. So yun yung tinatawag naming mga conversion harness kung tawagin namin. Pero hindi ko alam kung anong tawag ng ibang mga installer, pero yun yung tawag ko kasi sa amin. So ayun. Pero ito, if yung sasakyan is gumagamit lang ng standard antenna plug, so ito yun, hindi na kailangan ng additional na kahit ano. Okay. So yun, so makikita nyo maliit lang siya. Ayan. So baka may mga magtatanong, no, edi
parang pag uminit, parang hindi ganun patibay or hindi. Actually, itong back panel na to is made of metal naman yan. So, hindi ko alam kung anong klaseng metal, no? Pero, itong back panel na to is already serving as parang heat sink, no? So, that's why itong likod, may mga parts dyan na umiinit. Pero, pero okay lang yun kasi yun talaga yung pinaka-purpose nito, no? Kaya mapapansin nyo, ayan, may mga ganito siya. Ayan. So, that serves parang heat sink na niya. Okay. So, yun. So, hindi siya prone para masunog or masira agad. Kasi, ito talaga yung trabaho ng pinaka-back panel niya. Ayan. So, yun. So, ayan. Wala na siyang mga buttons. This is already soft touch panel, kung tawagin natin. So, mapipindot yan. And, kapag nag-on kayo ng park light, umiilaw din yan sa gabi. Ayan. So, para at least, kapag madilim sa loob ng kotse, this already gets lit kapag or umiilaw kapag nag-on kayo ng park light. Okay. And syempre, makikita niyo yung logo ng Nakamichi dyan. And, okay. So, okay. So, tabi muna natin ito. Ito yung sinasabi ko, dito yung user manual. So, lahat ng functions or capability nitong head unit nito, makikita niyo lahat yan dito. Okay. So, hindi ko na ito bubuksan. Yun lang. Kumbaga, user manual lang talaga siya nito. Okay. So, ito yung tanong, no? So, ito yung kailangan natin masilip kung talaga bang kompleto yung laman. So, buksan natin. So, whenever you open itong plastic na to, unang-una ito, meron tayong brackets, no? Universal brackets. Kasi kung mapapansin ninyo, masyado siyang maliit. Okay. Usually, yung mga stock head units kasi may mga stock brackets din yan. Kaya lang sometimes, hindi siya, most of the time actually, hindi minsan, most of the time, hindi siya compatible dito. So ngayon, itong mga brackets na to, nakasama ng package, is gagamitin nyo to na para i-attach dito. Okay, may mga screws na rin yan nakasama. So para kapag ikinabit nyo dun sa inyong dashboards, mag-fit siya. Ayun. So yun nga lang, sometimes trial and error talaga siya kapag nag-i-install kami kasi nga we need to identify the right hole of screws para mag-fit siya doon sa kinakabitan namin kotse. Ayun. So ito yun, may mga brackets and at the same time may mga screws. Ay, makapansin nyo yan, may mga screws. So dalawang set ng bracket yan, isang may nakaliko tsaka itong diretso lang. So tabi muna natin. Second is, syempre may kasamang mic, external mic. Okay. Meron siyang built-in mic, no? Kung mapapansin niyo yung head unit na to, meron siyang built-in mic, ay rin yung butas. Okay. Pero mas maganda pa rin kapag na external mic. Okay. So pag kinakabit namin or nag-i-install kami nito, ini-install talaga namin siya. Okay. And then inilalagay namin to doon sa may ibabaw ng rear mirror. Okay, sa may ibabaw. Usually yung ginagawa namin diyan, pinapagapang namin yan sa mga trimmings, pinalulusot namin sa ceiling para mas maganda yung itsura niya. So yan. So may external mic para at least kapag naka-hands-free kayo, mas maririnig at mas malinaw yung boses nyo or yung reception nyo doon sa kausap nyo. Okay, so ito yun. Okay. The third one is, syempre yung GPS antenna. No? Yung GPS antenna, this will go ahead and detect yung location. No? This is the location signal. So, kung halimbawa magamit kayo ng Waze or yung Google Maps, ito yun. Ito yung purpose nitong GPS antenna na to. So, makikita nyo, this is thread type kung tawagin namin. Okay. And ito yung kinakabit dito. Support na to. Okay. And then, syempre, meron tayong harness. Ito. Dito kinakabit yung external mic. And then, meron tayong USB. Dalawa yan. Ito yung isang USB. So, for charging and USB. Yung mga flash drives, no? Pwede rin dito isaksak yung mga USB cable coming from phones. So pwede yun dito.
Nagagamit din to for charging. And so, tabi natin dito. And this is the one yung may external mic. So, yung external mic, dito nyo ikakabit yan. Dito yan. Yan. So, may label naman yan. So, hindi kayo maliligaw. And then, another USB port. Ayan. So, ito yun. So, ito, may socket siya. So, yun siya naman yung ikinakabit dito. Sa mga ports na to. Ayan. So, hahanapin nyo lang kung saan siya mag-fit. Ganon din tong isa. So, dito nyo lang din siya ikakabit. Hanapin nyo lang kung saan siya mag-fit. So, we already have like 5 items, no? So, yung pang-5, syempre, yung mga RCA cables, no? Ayan. So, dito rin kinakabit yan sa mga parts na to. Ayan. Hanapin nyo lang siya kung saan siya mag-fit dito. Ayan. Tapos, hindi naman kayo maliligaw kasi may mga locking pins naman yan. So, ayan. Sasaksak nyo lang dyan. And make sure na mag-lock siya, no? Kasi minsan yung ibang nagkakabit hindi nila ini-ensure na nagla-lock siya dito. So that's why pag nakabit na minsan nahuhulog to. Okay, so yun yung isa sa mga dapat yung tinitingnan. And one of the good thing here is pwede nyo siyang kabitan ng headrest monitor. Okay, so halimbawa meron kayong mga headrest monitors, yun yung ginagamit natin yung para ma-extend yung video doon sa mga headrest. Meron naman mga clip type din. So yun, pwede rin yung ikabit dito para kung ano yung lumalabas dito, siya rin yung magiging display doon sa mga headrest monitors ninyo para in benefit naman doon sa mga pasahero ninyo, no? So yun. So meron din tayo yun. So it's capable of, you know, extending the video doon sa mga headrest monitor. So we have 2 ports for that. Ito yun. Ayan, video out. Ayan, dalawa. And then, halimbawa, meron, ewan ko, inuuso pa rin yung mga TV Plus or any, like yung mga GMA box, ganyan. Di ko alam kung gumagamit to sa mga sasakyan. Pero dati nauso kasi yung mga TV Plus na nagkakabit sa mga sasakyan. So, pwede rin to, no? Pwede rin natin gamitin yan. And then, we have an audio video in, okay? Or, yun nga, audio video in. Tapos, meron din siya yung audio video in, which is yun nga yung ginagamit natin for TV Plus, no? Ngayon may mga Android boxes din na available in the market. Pero yun nga, mawawala na rin ng silbi kasi Android na kasi to. So yun. So usually ito, kung meron kayong mga external players na gusto niyo ikabit at gamitin ito as your medium para i-display yung mga videos, yun pwede niyo gamitin ito. So we have yung dedicated ports para doon. So tapos meron din tayong for audio, no? Halimbawa yung mga marunong mahilig sa mga car audio, yung mga mahilig magkaroon ng mga subwoofers, mga ganyan. So meron din tayong RCA available for those. Yung may mga amplifier sa kotse, so pwede din yan. So yan. And then meron tayong dedicated RCA for mono amps. Ito yan, yung kulay green. Yan. So kung halimbawa meron kayong mga mono subwoofers, pwede yun dito. Okay, so meron siyang dedicated for that. Kasi di ba usually ginagamit yung mga rear outs kung tawagin. So ito merong front, may rear, and then meron din dedicated for sub. So that's one of the magandang feature nito, no? Kasi hindi katulad ng ibang head unit dyan, rear lang ang ginagamit para paganahin yung mga subwoofers nila. So yan. So tabi lang natin to. And then syempre itong pinaka-importante, no? Syempre yung rear camera. So yan. So if in any case na gusto niyo magdagdag ng rear camera, we also have a Nakamichi rear camera model 5L kung tawagin namin. That's one of the medyo maliit pero kumbaga small but terrible. It has like 180 degree view kapag umaatras, and dito yun ikinakabit. At may night vision din yan. Pwede kong ipakita yun in the next video para at least makita nyo kung ano yung itsura niya. Ayan. So dito yung nakabit yung mga backing cameras. It also work in other backing cameras na meron kayo. Even on OEMs, pwede rin naman siya. Kung merong existing na backing camera yung mga sasakyan nyo. So pwede nyo ikabit dito. And then syempre, isa sa mga pinaka-importante sa lahat, syempre hindi gagana to, no? Kung walang power harness. So yan, yung power harness nandito rin yan. Yan naman yung ikinakabit dito sa kulay itim. Okay?
And this power harness, meron siyang parang kasamang socket. Kasi may mga China or mga harness na nabibili ngayon sa Shopee and sa Lazada which is compatible dito. Pero usually what we do kasi is pinuputol na namin to kasi nga depende doon sa kotse na kinakabitan namin. If in any case na hindi compatible to, so we just simply cut it. Tapos meron kaming ibang harness na ginagamit which is compatible doon sa kotse kinakabitan namin. So, color-coded naman yan. It already includes your power cable, your accessory cable, your ground, syempre yung yung sa park light, tapos yung sa mga speakers. Ayan. And one of the things na meron din dito is kung may yung mga sasakyan nyo is may mga steering wheel control, meron din siyang provision for that. There are some Android head units na walang steering wheel control capability. So, yun. At ang maganda rito, depende yon sa setting ng steering wheel control niyo. Maraming klaseng steering wheel control which is hindi naiintindihan ng iba. So yun, medyo universal naman to. So may mga added feature kasi sa Nakamichi para mas maging ma-adapt niya kung ano yung meron sa sasakyan. Ang pinaka-importante lang is naiintindihan ng installer ninyo kung paano siya i-set up. So yun yung pinaka-importante sa lahat para mapagana nyo to. Kasi may marami akong mga nakakabitan na tinatawag, may mga nag-install dati sa mga sasakyan nila na hindi napagana yung mga steering wheel controls ng mga sasakyan nila, and then ako yung tinatawag para paganahin lang. So sayang naman. So having that said, yun, may mga steering wheel controls kasi talaga na hindi compatible. So tulad ng mga American cars like yung mga Chevrolet, may mga steering wheel control sila, hindi talaga siya compatible in this kind of aftermarket head units. Pero meron kailangan kang bilihin na parang extra pyesa para gumana siya. Ayun. So, hindi ko pa siya na-try for American cars kung pwedeng gumana. Pero meron ako isang kinabit na Nakamichi brand din. Pero yun yung mga 9 inches na available ngayon ni Nakamichi. Tinry namin siya sa Chevrolet pero hindi talaga siya gumagana. May kailangan canvas or canvas yung tawag ng iba eh. Pero there's a additional device na kailangan bilihin para maging compatible yung steering wheel control ng Chevrolet doon sa aftermarket na head unit. Doon sa stock head unit niya kasi parang nandoon yung pinaka module or yung parang control system ng steering wheel control. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero that is something na kailangan bilihin as an external part na dapat may add in between the steering wheel control and the head unit para ma-recognize siya ng head unit. So, yes. So, medyo technical pero I think yung mga nagko-core audio dyan na na mas bihasa sa akin, no, ay mas naiintindihan nila yan. Pero that's based on my experience. I'm just sharing it to you guys. So, yun. So, ito yun. So, wala na laman. Kaya makapansin nyo, wala na laman. So, nailabas na natin lahat. So, yan. Set aside lang muna natin siya dito. So, paano ba natin malalaman kung authentic yung binibili natin product? No? So, number 1 is the serial number. Okay, meron yan dito. The serial number will go din match yung serial number din dito. Oh. Ayan. Ayan. So, yan. Makikita niyo yan. So, para kung halimbawa, para maging wise buyer kayo, okay, hindi ito itinuturo ng iba. So, ito, sinasabi ko lang sa inyo. Checkin niyo yung, yung serial number ng mismong head unit. If that matches or kung tugma yan dito. Ayan. Okay, so yan. So, isa yan sa mga Pangalawa, pwede nyo i-check yung barcode or yung QR code, I mean. And ito yung isa sa mga licensed product na Nakamichi. Ayan. So yun. So far, yun lang ang laman. Wala nang laman. Babalik ko na lang siya mamaya after this video. And then if in any case na gusto nyo mag-order nito, again, meron kaming shop sa Shopee, and meron din kami sa Lazada. You can go ahead and get this, syempre yung presyo, no? Pwede nyo, the way we're selling this, pinapackage na namin siya with yung backing camera, no? Ino-offer namin siya on a most affordable price. Siyempre, hindi ko nababanggitin dito, no? Kasi siyempre, yung price naman kasi is nag-update yan. So, kung curious kayo about the packages or dun sa presyo na ino-offer namin on this kind of head unit, yun, visit lang kayo dun sa Shopee account namin. Ipo-provide ko yung link on the description section nito para at least may reference kayo. So, yun.
So, I think that's it for this video. I hope na nakatulong to sa inyo para mas may alam kayo pag nagbibili kayo ng mga products na syempre hindi naman natin pinupulot yung mga pinagbibili natin ng mga upgrades natin sa kotse. And since we are an authorized dealer from Nakamichi, we are giving syempre a warranty from this. Doon sa last agreement namin, it's a 1-year warranty. Pero syempre may disclaimer, depende yon, no? Depende yon sa kung ano yung binibigay ng supplier namin. Kapag nagpa-warranty claim kayo through us, kung sa amin yung binili yung product, it takes for about 2 to 3 weeks until maximum of 1 month. Syempre kasi from technical aspect ng head unit, i-check nila ano yung naging problema ng unit. Kung covered yan ng warranty, pwede nilang i-repair kung repairable. Kung hindi naman, inire-replace nila ng bago. Yun. So that's the good thing about Nakamichi kasi they really care about their customers and buyers or their consumers. Kung halimbawa na may problema at talagang defect yung product, pinapalitan naman nila. Okay. Yun nga lang, medyo matagal, which is normal naman. Siyempre, hindi naman tayo pwede basta-basta magpalit ng head unit ng mga products ng ganun-ganun lang. Kasi minsan, dinedeclare na yung head unit ang may problema, pero yung pala, nagka-problema sa pag-i-install, short nila ng DC nasadya kasi siguro hindi ganun kabiyasa or baka may konting neglect lang doon sa installer, so that's why nasira yung head unit. So yun. So pag may questions kayo, just feel free to comment on the comment section. I'll go ahead and subukan kong sagutin yan. And ayun, sana supportahan nyo kami para mag-increase din yung sales namin. So yun. So sana nakatulong sa inyo yung video. Alright. Thank you guys.